Magandang araw po! Ako si Mika Ezekiel or Bautista mula sa Unay Baitang ng St. Ives. May tanong po ako sa inyo. Narinig niyo na po ba ang alamat ng pinya? Kung hindi pa po, huwag po kayong mag-alala. Kasi ikukwento ko po ito sa inyo. Pero, alam niyo ba? Ang alamat ay palang lumang kwento na pinapasa-pasa at hindi patigil-tigil. Pero may halo po aral at iwaga. Katulad ng bakit maasim ang sapalok? Bakit may butot ang matching? Pero bakit maraming mata ang pinya? Ayan po ang sasagutin ng kwento ko. Handa na po ba kayo? Ito na ang kwento ng alamat ng pinya. Ang alamat ng pinya. Sa malayo lugar, nakatira si Aling Pini. Tapos si Maria. Dalawa lang sila. Kasi na ulila na si Marisa. Kaya naman, turaan si Aling Pini, si Maria sa mga gawaing bahay. Pero yung gusto lang ni Maria, maglaro sa labas Naman, bata si Maria. Isang araw, sakit si Aling Pini. Maria, bigay mo na ko ng pag-anak. Sa halip na sumunod, naglaro lang siya sa labas. Pagkatapos maglaro, nagutom na si Maria. Pero ayaw niya pakain sa mesa. Si Aling Pini naman, nasa kwarto. Kasi may sakit pa siya, nagkika sa kutsyon. Sabi ni Maria, ay, pagaling ka na para makaluto ka ng pakain sa akin. Nagugutom na ako kasi dahil gusto. Pagluto ni Aling Pini, si Maria, lumabas siya sa bahay para kumuha ng panggato. Ngunit may hiwagang nangyari. Paggising ni Maria sa umaga, gutom na gutom siya. Nahanap niya yung ina niya. Pero hindi niya ito makita. Paglabas niya, may nakita siya sinelas sa katabi ng bagong halaman. May bunga ito na tila maraming mata. Mga matang walang nakatitig. Maria, ngayon lang niya nakita ang mga halaman ito. Humingi na siya tulong sa mga kapitbahay. Ngunit hindi nila nakita si Aling Pini. Pagkawala ni Aling Pini, ang isa malaki hiwaga. Lumipas ang mga araw. Wala na nag-alaga kay Maria. Kaya natuto siya mag-alaga sa sarili niya. Pero isang umaga, muli napatitig si Maria sa halaman maraming mata. Napaisip siya, tila si Aling Pini ito. Kaya naman naakit siya sa amoy ng bunga. Bilanatan ay nasubukan niya itikman. Saya siya, natikman niya ang bunga. Simula noon, alakan niya ang halaman. Kaya dumami pa ito. Noong una, tititaw
tinatawag nila itong pinya. At paniwalang ito niya ina. Sa katagalan, natawag na to pinya. At dyan po, nagtatapos ang alamat ng pinya. Ang aral po sa kwento ito ay lagi sumunod sa magulang at huwag maging matamad sa bahay. Sana nagustuhan niyo po ang kwento ko. Paalam! Salamat po. Ako ay isang pinya.